O naman, hindi pa rin nawawala itong mga unggoy na to. Palaging tumatiming pagka mga gantong oras na. Yung kaninang nakita nyo, touch pay. Malamang sa malamang 7-Eleven tapos papabayad. So, may papabayaran siya through online payment. Basta, masyado ng ano yun, masyado na siyang gas-gas. Kaya lang meron pa rin mga ano eh. Meron pa rin mga katulad natin mga rider yung mga nabibiktima nun, lalo na yung mga bago pa lang. So yun na nga, yung karamihan kasi dun sa mga kasamahan natin na ano, yung mga delivery rider, yung iba na mga galing probinsya, masyado pa silang inosente sa ganitong kalakaran eh. Kaya kadalasan ng mga nabibiktima na ito, mga ganitong bogus, modus pala, ganitong modus, nabibiktima nila kadalasan yung mga kapwa natin rider galing ng probinsya tapos bago pa lang dito sa Manila. Sana bago kayo bumiyahe, makibali-balita muna kayo dun sa mga kapwa natin rider na ano, na mga veterano na. Huwag kayong mahihiya, huwag kayong mahihiyang lumapit o magtanong dun sa mga kapwa natin delivery rider. Kasi karamihan dyan willing magbigay sa inyo ng mga payo, iba't ibang diskarte, lalo na yung mga, ayan nga, sa abono, para maiwasan din natin yung ma-scam. Kasi kadalasan talaga ng mga na-encounter ko ng mga kapwa nating rider, halos 80% na mga na-scam. Lalo na dyan sa ano, mga ganitong klaseng scam, karamihan ng na-scam talaga nila yung mga galing probinsya, na mga bago pa lang dito sa Manila. Kaya dun sa mga bago, mga paps, huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiyang lumapit dun sa mga kapwa nating delivery rider. Karamihan yan mababait. Karamihan yan puro mga approachable. Sa kabihira ako maka-encounter ng mga delivery rider na ano, na masungit. Saka kaya masungit yun paminsan, baka may pinagdadaanan mga paps. Kaya kung maka-encounter man kayo na masungit, pagbigyan nyo na, palipasin nyo na lang. So yun lang, ingat sa mga abono. Doon sa mga kapwa rider natin, ingat sa biyahe, especially sa mga panggabi.